Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao sa mga kapwa ko din po, FWs around the world. Hello, good morning, never mind sa aking background at medyo maano kasi maano yung ilaw. Okay lang yun. Pag-uusapan natin itong Abaya-CBN at saka ang TV5 na magjowa, break na, naghiwalay na daw eh. So ayon kasi dito sa mga balita-balita no na itong Abaya-CBN daw at ang TV5 ay naghiwalay na dahil sa inihayag di umano ni Manny Pangilinan ng TV5 na tinatapos na nila ang partnership nila sa Abaya-CBN dahil nga matagal na daw na hindi nagbabayad ng utang o hindi din hindi nagbabayad at hindi nakakabayad ang ABS-CBN base sa kanilang mga programa sa TV5 ayon. So malinaw. Ngayon, ang daming nagagalit ng mga taga ABS-CBN kay dating Pangulong Duterte during his administration kung bakit hindi na binigyan ng pagkakataon na mag-renew ng kontrata ang ABS-CBN for 25 years dahil dyan. Marami silang mga kaso sa kanilang kumpanya, sa mga tauhan na hindi binabayaran, di ba gaya ng mga mahigit 100 mga cameraman yun, di ba? Na hindi binayaran tapos sinisante para silang mga bibitaying tao na binibitahan doon sa mamahaling hotel sa Makati, pinakain ng husto tapos akala nila di ba December din yun kung matandaan ninyo. December din yun tapos akala nila mapopromote sila. Ayun pala sabay si Sante. Ay, nako. Tapos hindi sila binayaran kahit nanalo sila sa kaso. Yung sa mga labor, tawag dito, issues ng ABS-CBN. Marami pang iba na panood natin yan, no? Na 13 consecutive days na hearing sa Kongreso dati na kung saan ay sila nung nagsama pa, no? Dati si Congressman Rodante Marcolita, Congressman na yung late na si PD Barzaga, yung yung ewan ko paano masabi, hindi ko alam ang term. Yung tumiwalag ngayon, Buying Rimulya at saka yung hindi Santiago. Nakalimutan ko ng pangalan nun eh. Ayun, si Mike Defensor. Di ba sila yon nakikipaglaban dati. Ang ganda nun eh. Tapos ngayon si Boying, hindi natin alam ano nangyari sa bagay. Mga Rimulya nga naman, balimbing din. So yun, napag-alaman natin, noon pa, di ba? Hindi lang naman TV5 ang biktima dito ng ng ABS-CBN sa panggagancho. Hindi nagbabayad ng utang. Si dating Pangulong Duterte mismo. Di ba, noong 2016, panahon ng kanyang kampanya, ang kanyang campaign ads, nagbigay siya ng 6 million, hindi pinalabas ang kanyang campaign ads, bagkos ang campaign ads sino ba ito? Ni Trilileng, yung asong olol, na si Trillanes, yon ang kanyang campaign ads ang pinalabas. Ganon ka dipota itong ABS-CBN, kaya Mirise, tinanggalan na sila. So, ayon pa dito kay Jack Believers na to na napanood ko. So, dahil matagal na hindi nagbabayad ang ABS-CBN, so may dramang paawa ang sagot agad ng ABS-CBN. Dito sila ay magaling paawa ipik sa mga Pilipino na nauuto nila. Kasi marami dyan, mga tanga pa rin hanggang ngayon na paniwala dito sa diputang ABS-CBN na ito. So ayon dito, drama daw ng ABS-CBN official statement bilang sagot sa pahayag mismo ni Manny Pangilinan ng TV5, ngunit ang sagot nilang paawa ay hindi addressed sa TV5, kundi sa viewing public.
Inamin nilang di sila nakakabayad, ngunit itutuloy daw nila ang service to the Filipino people. So, paano din naman yung isang kumpanya, kagaya ng TV5, na andoon din sila noon, marami din silang mga binabayaran doon, ilaw, yun, kuryente na, kung ano-ano pa dyan. So, kailangan din ninyong magbayad, hindi lang service to the Filipino, nagbibigay kayo ng aliw, kasiyahan sa mga Pilipino, magbayad din kayo at the same time dahil ano na lang kayo doon eh. Kumbaga sa kuryente pa, nakikikonek na lang kayo sa kapitbahay, ayaw nyo pa magbayad, pinagbigyan na nga kayo. Ito yung ano ng ibig sabihin eh. Sakit na nila to. Hindi na ito talaga magamot. Lahat na lang gagantsuhin nila. Tapos kapag sitahin sila ng ganito, magpapaawa ipik sila sa taong bayan na kanilang mga tangahanga, no? So sabi pa dito, inamin nilang, yun nga na, sa service to the Filipino, bakit sa publiko nila ilalahad ang sagot nila? Dapat harapin nila ang problema nila with TV5. Yun na nga ang problema eh. Ayon lang harapin ng ABS-CBN, ito ni Carlo Katigbak, ang kanilang problema at pananagutan na bayaran sa TV5 dahil wala silang planong magbayad. Doon sila nag-a-address sa taong bayan dahil para yun ang magtatanggol para sa kanilang kababuyan. Marami nang binaboy ang gobyerno mismo. Inutusan na sila ng korte na bayaran yung mga nagdemandang nanalo sa labor cases, hindi sila nagbayad. Hanggang ngayon, wala tayong nabalitaan yan. Dating Pangulong Duterte, ngayon TV5 na naman ang kanilang nabiktima. Hindi lang mga ordinaryong tao na mga trabahante dyan ang kanilang binababoy or kanilang mga talents. Ang kanilang mga binababoy ng ABS-CBN pamunuan yan, kundi pati yung mismong mga kilalang tao sa lipunan ng Pilipinas. Ginagago nila, ginagancho. Ganito kawalang hiya ang mga Lopez na may-ari ng ABS-CBN na hanggang ngayon pinagtatanggol pa rin ng maraming mga tangahanga nilang mga Pilipino. So sabi pa dito, since sinasabi ng TV5 nakakalas na sila sa partnership dahil di nga sila binabayaran ng ABS-CBN, isettle nila yung dapat nilang isettle. Huwag nilang idamay ang publiko. Correct. Kasi ang problema man dito, ang kumpanya ng ABS-CBN at ng TV5. So bakit? Ayan na nga ba puro paawa itong ABS-CBN? Simple lang naman yung usapan, sabi dito. Very immature yung inilabas na letter ng ABS-CBN address sa publiko. Kasi nga, marami silang mga tanga na mga tangahanga na taga-ABS-CBN na paniwala pa rin sila. Na hanggang ngayon ang ABS-CBN ay napaka-inosente. Napakabait at kung ano-ano pa. Dahil andun ang kanilang mga artistang mga hinahangaan. Wala namang kinalaman ang publiko sa agreement nila. Mismo, magbayad sila para patuloy na umere ang mga programa nila sa TV5. Siyempre, ang dami na namang mga bubong netizens na nag-comment sa letter ng paawa ng ABS-CBN na inilathala nila sa social media. Alam naman natin na yan ang kanilang sandata ng ABS-CBN, ang social media, ang mga taong, mga bulag sa katotohanan dito sa ABS-CBN. Binaboy na nga nila ang kapwa nila. Pilipino, sige pa rin sila. Kaya kay Bongbong Marcos, tinarantado na nga, di ba? Ang mga Pilipino, ninanakawan na nga sila. Maraming mga Marcos supporters ang nalulubog sa baha. Nawasak ang mga kabuhayan, Marcos pa rin sila hanggang ngayon. Ganon din itong ABS-CBN mga supporters dito. Ayan, pasalamat nga ang TV5, sabi daw ganon ito. Yung mga bubungang walang alam ang naawa sa ABS-CBN at nagsabi agad na
Pasalamat nga ang TV5 umiiri sa kanila ang mga ABS-CBN shows. So, nakalagay pa ito, o bakit naman sila nagpapasalamat? Hindi nga sila binabayaran. Yun na nga eh. Ganito kabubo yung mga supporters ng ABS-CBN. 10 na din yung mga supporters din ni BBM. Ganito rin. Kamanga tanga. Ulitin ko, yung mga supporters ni BBM, inilubog na kayo sa baha. Wala kayong trabaho. Marami dyan ngayon, mga drug addict, drug users, drug pushers, kawatan, akyat bahay, mga magnanakaw dyan, yun, yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos. Dito naman sa ABS-CBN na to, yung mga tanga na mga supporters ni, sino ba yan? Ni Kabayo. Yun naman, pambato na din. Ay, naku po, magpapasalamat po daw ang ABS-CBN, ang TV5 dahil nag-show doon, umiiri ang ABS-CBN, hindi nga sila pinabayaran. Ganito kabubo ang mga tagahangan ng ABS-CBN. TV5 ang may-ari ng network at matagal nang nakikikolorom lang sa kanila ang ABS-CBN. Ayun na nga eh. Kaya Merisi, tama lang talaga na wala silang franchise o prangkisa ang ABS-CBN dahil kahit kailan talaga ang ABS-CBN ay balasubas, bastos, manggagancho. Merisi nga sa kanila. Hayaan nyo siyang mag-iri dyan sa sa YouTube or kung saan. Huwag na yung bigyan pa ng dyan, pagkakataon. Sipain nyo na yung putang inang ABS-CBN naman yan, walang kwenta. At doon sa mga putang inang supporters ng ABS-CBN, mga putang ina ninyo, binaboy na nga ang kapwa ninyo, ay pinagtatanggol nyo. Pag ganun kayo katanga, no? O yun, magbigtik kayo kasama ng ABS-CBN.